I'm back. And for today's video nga, igagawa tayo ng laing na gawa sa dahon ng kamoting kahoy. Akalain mo yun? Pwede pala. Pero syempre, hindi tayo ang titira ng luto na yan. Si Commander na bahala dyan kasi wala tayong kamungmuang sa bagay na yan. Dahil dito ko lang natikman sa lugar nila, yung lutong ganyan. Masarap pala. Kaya tara, samahan nyo kami magluto ng laing na gawa sa kamoting kahoy. Ay, sa dahon ng kamoting kahoy. Oops. Medyo madumi nga yung bakuran kasi kada hapon mahangin at nag-uulan. Napakahirap naman pag nilinis mo yan. Kakalinis mo pa lang, maglalaglagan na yung dahon, edi parang kang siraulo nyan. Kaya't pagpasensya nyo na. Medyo konting dumi lang naman, mapagtsatsagaan pa. After nga nilang magmintas ng mga dahon ng kamoting kahoy, pinagsibak na rin ni Mrs. yung kanyang panganay ng panggagata kasi hindi naman magiging laing to kapag walang gata. Mindset ba? Mindset. At dito nga hindi ako sure kung tama ba yung pinagsasabi ko, kung laing ba o may tamang term sa lutong to. Pero kung nagkamali man ako, pakitama na lang sa comment section. Grabe namang itak yan. Sobrang talas. Ni tuyo yata hindi kayang paduguin yan. Pero andyan na yan. Tapusin na lang. After nga bitakin yung panggagata, ikakayo rin na ni Commander. At eto nga pala yung mga dahon ng kamoting kahoy. Inasinan na nga pala ni Commander para mawala yung mga bad spirit. Dahil kapag di mo ginawa yan, tiyak mapait pa sa dahon ng ampalaya yan. Pagkatapos nyo ang pitikan ng 1,000 botil ng asin, ganito lang gagawin mo. Para ka lang naglalaba, para lahat ng pait nya lumabas at hindi sumama. Matapos mo ang lamukusin ng lamukusin, magiging ganito na nga pala itsura nya. Parang may naaalala ka. Bad yun. At yun nga, pinipiga niya na nga ng pinipiga para yung pait mawala. After niya nga mapiga at mawala na yung mga pait, paghihiwalay-hiwalay niya naman para mamaya diretso balibag na lang sa kawali. After nga nun, ipipigaan na yung magpapasarap sa kanilang lulutuin. Syempre wala nang iba kundi yung gata. Kainaman naman yan. Bali 2 piga nga pala yung gagawin ni Commander dyan. Dahil yung kakang gata, yun yung pampinali. At etong pangalawang piga, yun yung magsisilbing magpapalambot sa dahon ng kamoting kahoy. Ang galing talaga ng cameraman. Pagtapos nga mapiga, sinalang na sa naglalagabyab na apoy yung pangalawang gata. Syempre lahat ng aromatics yan kasama na dyan para habang kumukulo kumakapit na rin yung mga lasa ng aromatics. Syempre naman, spotted. Grabe naman yan, sobrang puti.
At dito nga, isinalang na yung dahon ng kamuting kahoy. Kitang-kita nyo naman, natutuyo na yung pangalawang gata na nilagay natin. Dahil yan yung magpapalambot sa dahon na yan. At mamaya, talo-talo na. At after nga lumambot, eto na yung pampinali, yung kakang gata. Ilalagay na. Syempre, hindi makukumpleto yan kapag walang sili. Mga 2 pirasong sili lang ay okay na. Ay 12 pala. At dito nga, malapit na matapos at nakikita ko na ang resulta. Konting mekos-mekos na lang, itapos na yan. Siyempre, the final output. Ano pa hinintay nyo? Mangantayo na po. Salamat!